Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 10, 2025, Miyerkules ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, chapter 3, verses 1 to 11. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, puot, at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa at pagninilay para sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Muli, ito ay naglalaman ng paalala ni San Pablo sa mga taga-Kolosas na baguhin ang kanilang pong pananaw, ang kanilang pag-iisip, at lalong-lalo na ang kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Inihikayat niya na bagamat tayo po maganda rin ang mapaalalahanan na katulad ng mga taga-Kolosas noon hindi pa nila nakikilala si Kristo at naririnig ang mabuting balita, sila ay namumuhay ayon sa makalaman o pitang makalaman, yung pamamaraan ng mundo, mga pangangalunya, kahalayan, simbuyo ng damdamin, masasamang nasa. At sinasabi rin niya na itakwil natin ang mga damdaming katulad ng galit, puot at sama ng loob, at iwasan ng mga malalaswang pananalita. Maganda po nawa ito na maiparinig natin sa lahat dahil sa mga nangyayari din sa ating paligid, talagang marami ang ikinakasama ng loob natin, ng mga naririnig, ng mga salitaan. Marami ang nabubuyo ng kanilang bugso ng damdamin at talagang galit at puot ang namamayani sa ating mga puso dahil sa mga natutuklasan natin mga corruption, mga nakawan, mga kasinungalingan. Nararapat lamang na tayo rin ay mapaalalahanan ng nilalaman ng sulat na ito. Dahil sabi ko nga, marami sa atin ang gumagamit ng mga salita ng Diyos. Nagkukot tayo ng mga Bible verse, pero yung ating pamumuhay ay taliwas naman sa mga salita ng Diyos.
marami din na talagang ngayon ay natutuklasan natin na para bang mahirap po no, na mag-imbestiga, mahirap magtanong sa mga taong inaakusahan nating nagnakaw, samantalang ang nagtatanong ay magnanakaw din o nagnanakaw din. So parang gusto natin takpan ang ating mga kasalanan, ang ating mga kamalian sa pagdidiin sa ibang tao sa kanilang mga ginagawa. So muli, yung paanyaya sa atin, talikdan na natin ang ganitong mga ugali, talikdan na natin ang ganitong mga gawain. Ngayon na nakita na narinig na natin ang mga salita ni Kristo na ipahayag na rin naman ito sa atin, kailangan lang natin talagang piliin ang mabuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa pita ng laman. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.